Ang anime na i-recap natin ngayon ay Shilen, in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Mag-like and subscribe na. Nagsimula ang palabas sa Royal Capital ng Paluma at dito ay mukhang may mga alipin na orcs na pinapahirapan at pinagmamadali ng isang tao na nilatigo niya pa, pero meron din namang isang tao na mabait. Ang pakikipag-usap sa kanila at ito ay si Ban-Aza. Sinabi niya na baka may trabaho pa mamaya kaya kumain na muna siya kasama ang kanyang mga katrabaho at inalok niya itong bigyan ng pera, pero may taong pumansin sa kanya at sinabihan siya weirdo. Dahil binibigyan niya ang mga demi-human kaya tinanggihan na rin siya nito, pero hindi pumayag si Ban-Aza kaya ibinigay niya pa rin at may sumingit na babae. Ang pangalan niya ay Queen at sinabing kapag nag-offer si Ban-Aza ay hindi siya natanggap ng hindi bilang sagot. Kaya ikinatuwa ito ng mga demi-human at nagpasalamat kay Ban-Aza dahil makakakain sila at may nandiri sa kanya, pero sabi ni Ban-Aza ay hindi naman importante kung tao o demi-human ka, tapos ay bigla na lamang siyang umilo at lumiwanag at nawala siya sa likod ni Queen. Ang kasunod ay nasummon siya ng maraming tao bilang 198th candidate bilang isang hero sa ibang world at ang pangalan ng kingdom ay Clyrode at sinabing siya ay isang hero candidate at ipinaliwanag ng matanda na para makalaban sa Dark Army ay nagsusuman sila ng mga may potential maging hero mula sa ibang mundo para tumulong sa laban sa Dark Army at galing pa ito sa kanilang lumang tradisyon. Ipinahawak si Ban-Aza ng aso na babae sa isang bowl ang crystal para malaman kung ano ang kanyang mga abilities at nakakatanggap daw pala ang mga bagong summon ng kapangyarihan mula sa mga gods at ito ay divine revelation at biglang may nagpakitang parang menu ng stats ni Ban-Aza bilang level 1, ngunit ikinatakot nila ito dahil wala daw divine revelation at stats lamang iyon ng isang normal na tao. Sa katabi nila ay may nasummon din na isa pang lalaki na maangas ang dating at suot at mayroon siya ng mga kapangyarihan na pang isang legendary hero dahil puro 900 at 99 ang stats niya. Nilapitan siya ang lahat dahil hinahangaan siya at sinasabing siya na ang magliligtas sa mundong ito at gusto naman ni Ban-Aza na maibalik sa orihinal niyang mundo, pero hindi na siya napansin ng tao. Magkasama na ngayon ang Blonde at ang Hari at nagsasaya dahil may bayani na sila, habang si Ban-Aza naman ay iniisip pa rin ang pagbalik niya mula sa kanyang sariling mundo, ngunit hindi na pala siya maibabalik sa orihinal na mundo niya dahil hindi nila ito kaya pinapatira na lamang siya sa De La Visa Forest at doon na lamang mamuhay. Naitanong niya tuloy sa driver niya kung isa ba siyang slave, pero sabi niya ay hindi sila slave at sa kingdom na ito ay hindi mahalaga kung isa kang tao o demi-human, na ikinagulat ni Ban-Aza at sinubukan niya pa siyang tanungin tungkol sa forest pero sinaraduhan na siya nito. Mahabang paglalakbay din ang kanilang ginugol, ngunit may sapat naman silang pagkain at tubig para dito at inabot pa nga sila ng 20 days bago maabot ang De La Visa Forest at ngayon ay nandito na siya at binigyan siya ng lizard ng isang bottomless bag na mayroong sapat na pera at pagkain para mabuhay siya pansamantala, pero bago umalis ay sinabi ng lizard na dito nagdadala ang mga Dark Army kaya sinabing umalis na din siya agad dito. Tinignan ni Banza ang laman ng kanyang bottomless bag at marami itong laman na pera, pagkain, tubig, damit, armor, at mga tools. Inilabas niya ang kanyang sword at sakto naman na may nagpakitang 3 slime sa likod niya, ngunit akala niya ay hindi sila aatake tulad sa kanyang mundo, pero inatake agad siya ng mga ito, pero buti na lang ay nakapag-react siya agad at sira na agad ang sword at nag-level up siya at ang stats niya bigla ay infinity at mayroon na siyang voice guide. Sinabi nito ang kanyang mga na-unlock na magic, pero napakarami agad nito para maalala niya at nalaman niya na ang bag niya pala ay may spell para maatake agad siya ng mga monsters, kaya parang may gusto pumatay sa kanya pero kaya niya na itong tanggalin at nawala na ang mga spell. Nang titingin siya sa forest ay puno pala ito ng Malicium at ito ay ang uri ng hangin na binubuga ng demons na malaki ang epekto sa mga tao at binigyan siya ng choice na i-purify ang forest, kaya ginawa niya na ito at napakalaking spell ang nangyari. Napakadaming notification naman ang bumungad sa kanya na tumaas muli ang level niya, kaya gulat na gulat siya at ngayon ay magkausap ang prinsesa at hari tungkol kay Ban-Aza dahil nakakaawa naman kasi hindi na siya makabalik sa kanyang orihinal na mundo, tapos ay ipinadala pa siya sa isang forest na puno ng peligro dahil nga posibleng nandoon na din ang Dark Army, pero ang sabi ng hari ay isa lamang siyang basura na hindi nila naging hero at may sumingit at sinabi na may gumamit ng pinakamataas na holy magic.
Ang purification at akala nila ay si Blonde ang gumamit nito dahil kakaalis niya lang pero nasa south ito at ang spell ay nasa north kung nasaan si Ban-Azza at sa wakas ay natapos ang notifications at siya ngayon ay level 367 kaya pinatay niya na ang notifications para dito. Puno agad ang kanyang magic ulit at iniisip niya kung saan siya titira dahil bawal na siya sa town ngunit kaya niya pala gumamit ng spell na magbabago ang kanyang anyo at sinubukan niya maging babae. Na matambok ang ibaba at malaki ang Cocomelon kaya kinilig siya masyado at pinili na lang maging lalaki. Ngayon ay may teleportation magic din siya magagamit kaya papunta na siya ng Royal Capital tapos ay sinubukan niyang gamitin ang teleportation para bumalik sa kanyang naunang mundo pero hindi ito gumana kaya nagdala muna siya sa town para malaman kung paano siya kikita at iipon ng pera para mabuhay. Nakita niya ngayon ang Adventurers Guild ng kingdom na ito at mayroon ranks ang bawat adventurer dito kung saan kapag tumataas ay mataas na din ang nakukuhang premyo at mas mahihirap na mission ang makukuha kaya nag-register dito si Ban-Azza at ang pangalan niya ay Fleo na lumang pangalan pala ng kanyang aso. May narinig siyang babae na naghahanap ng tulong para madala siya sa De La Visa Forest ngunit tinatanggihan siya ng iba dahil sa Dark Army na posibleng nandito at nandoon pala sa forest ang kanyang pamilya kaya nilapitan siya ni Fleo at nagkusa na siya ang magdadala sa kanya gamit ang kanyang teleportation magic na ikinagulat ng lahat dahil hindi ito spell ng beginner. May nagtutok sa kanya ng espada na si Bali Rosa ng Royal Knights na sinasabing mukhang hindi niya naman kaya gamiting ang teleportation kaya tinanong kung ano talaga ang balak ni Fleo at maraming nagsalita na babae ng mga pangit na bagay at tinatakot siya kaya sabi ni Fleo ay sumama na lamang sila. Nagtago sila at ginamit ni Fleo ang teleportation niya kaya nagulat ang mga babae dahil nandito nga sila sa De La Visa Forest kaya natanong siya kung pinakamataas ba siyang sorcerer kaya nagsorry din si Bali Rosa dahil sa naging ugali nila kanina sa kanya. Nang sasabihin ni Fleo na gumamit siya ng purification kanina ay binalaan siya ng boses na delikadong sabihin ito sa isang demon na ikinagulat niya at tinutukan ng mga babae ng kanilang mga armas ang bata at sinabing ipakita na ang kanyang tunay na anyo dahil mayroon palang kumakalat na maliit na babaeng nagpapatulong papunta sa De La Visa Forest kung nasaan ang Dark Army kaya ngumiti ang batang babae at nag-transform na siya sa isang napakalaking wolf na si Fenris ang batang kapatid ni Feng Errol ng Infernal Four at sinabing mamamatay silang lahat at napaluhod ang mga babae dahil sa Malisium na inilalabas niya pero hindi dito naaapektuhan si Fleo. Iniligtas ni Fleo si Bali Rosa mula sa atake ng wolf kaya ginamit niya ang kanyang teleportation para sa apat na babae na bumalik sa town at siya ay naghanda na lumaban dahil hindi siya mamamatay. Nang wala pang ginagawa sa mundong ito kaya susubukan niya ang bawat spell na meron siya. Umatake na si Fenris sa kanya tumalon siya ng mataas gamit ang Meteoric Leap at Earthen Rampart para maging shield sa buntot at sabay gamit ng Whirlwind para ma-attack si Fenris at nag-nearby. Relocation siya ngunit nakagamit naman agad ng gravitation si Fleo at hindi na ito nakagalaw at nirerekomenda ng boses na gamitin ang subjugation magic na makokontrol niya ang isip at galaw ng kung sino man ngunit ayaw niya gamitin ito pero sinusubukan ni Fenris gumamit ng maraming magic spells para makatakas pero naninegate ito at wala talagang epekto ang mga ginagawa ni Fenris kaya napatumba siya at sumuko na lang dahil kulang ang magic niya para manalo tapos ay pinakawalan siya ni Fleo sa spell per nagtaka si Fenris dahil isa siyang demon na hinahayaan niyang mabuhay pero sabi ni Fleo ay hindi mahalaga kung sinong tao o demon ayaw niya lang pumatay nang sumuko na at nag-transform pabalik si Fenris at nahiya si Fleo dahil wala siyang suot at kitang-kita ang napakalaki niyang Cocomelon. Pero tinakpan ito ni Fleo at sinabing kung ipapangako niyang hindi na siya lalaban ng mga tao ay papaalisin niya siya pero nakatulog na siya dahil naubos ang kanyang magic. Tinitignan ni Fleo ang mga spell niya at nagising na si Fenris at puno na ulit ang magic niya dahil ginamitan siya ni Fleo ng magic healing spell noong tulog siya kaya nangako si Fenris na hindi na siya muli makikipaglaban sa mga tao at sinabing si Fleo na ang kanyang master dahil sa pambihira niyang lakas at agwat nila sa magic power. Nagmamakaawa si Fenris at nagtangkapang patayin ang sarili para lang makasama niya si Fleo kaya pumayag na lamang si Fleo na ikinatuwa nito. Magkausap ngayon si Blonde Hero at ang hari tungkol sa kanilang pagsugod sa Dark Army pero nasa likod lamang siya at tumakas agad noong nakikipaglaban ang mga soldier para sa kanilang buhay pero sila
pa rin ang sinisisi ng hero dahil kahit na anong training ng hero ay hindi daw siya maging malakas at hindi nag-i-improve ang kanyang skills kahit level 999 ang mga ito. Ngayon ay naglalakad si Fleo at Fenris at napagkamalan pa silang kasal na at naisip niya na maganda ideya ito para hindi sila maging suspicious at natuwa pa dito si Fenris dahil malakas ang kanyang mapapangasawa kaya tinawag niya na siyang darling. Muntikan na masabi ni Fenris ang kanyang tunay na pangalan pero sinabi ni Fleo na Rhys muna ang kanyang pangalan at human form muna ang gamitin para ma-register din siya sa guild. Nagkaroon ng emergency kung saan kailangan talunin ng mga tumalo sa army ng hero na mga Psycho Bears at kinuha nila ang quest na ito ay mayroon silang temporaryong bahay para mapatay ang mga Psycho Bears. Narinig nila ang isang malakas na sigaw ng babae at napapaligiran pala sila ng mga Psycho Bear at ang mga babae ay ang mga babae noon na iniligtas ni Fleo at ngayon ay inaatake niya ang mga Psycho Bear. Na nakapaligid sa mga babae at pati si Rhys ay umatake din ng isa kaya nagpasalamat ang mga babae sa kanya. Ipinakilala niya si Rhys bilang kanyang kasama lang at hindi asawa kaya nalungkot si Rhys pero nang aatake ang isang bear sa kanya ay tinitigan niya lang ito at natakot na at sumuko ang bear at sinabing pwede siya maging pet nila at pumayag naman si Fleo at ginamitan niya ng spell para hindi na ito magwala ulit at binago ang anyo at ang pangalan niya ay Sybe. Nagpakilala ang mga babae isa-isa sa kanila at sila sina Bali Rosa, isang knight, Blossom, heavy fighter, Bylree, isang knight at Belano, isang witch at gusto nila magpaturo kay Fleo na lumaban. Ngunit sinabi ni Fleo na si Rhys talaga ay kanyang asawa at gusto lamang nila mamuhay ng payapa pero sabi ni Rhys ay magandang ideya ito para maturuan din ang mga babae dahil tuwang-tuwa si Rhys na matawag siyang asawa kaya pumayag na din si Fleo at tinanong din ng mga babae kung pwede ba silang makitira sa kanila dahil delikado sa labas pero okay lang ito kay Rhys dahil magtatabi na lang sila sa pagtulog. Ngayon ay may nagre-report sa Dark One tungkol sa purification na nangyari sa De La Visa Forest na hindi ito gawa ng mga mage ng kingdom at gawa lamang ng isang tao at nagulat ang Dark One dahil isa itong individual na kayang pumatay ng demon sa isang iglap lang kaya ipinahanap at ipinahuhuli niya ito sa kanyang mga alagad. Pagkagising ni Fleo ay bumungad agad si Rhys dahil nga isa silang married couple at mukhang nag-aaya na nga siya ng alam nyo na pero tumanggi pa si Fleo dahil hindi pa sila dumadaan sa tamang proseso. Hinuhubaran ni Rhys si Fleo para tulungan magdamit nang biglang pumasok si Bali Rose tungkol sa training kaya parang nahuli sila kaya lumabas agad ito at nagsimula na ang training ng 4 na babae. Pero kahit magtulungan sila ay malayong malayo pa sila sa gusto nilang marating dahil hindi pa sapat ang kani-kanilang lakas. Naghanda ng pagkain si Rhys pero hilaw na hilaw pa ito kahit malalaking laman ito ng boar kaya si Fleo at Bali Rosa na lamang ang natuloy na nagluto nito at nakahain na ang pagkain at sarap na sarap. Silang lahat kahit na hindi nila ito ginamitan ng magic at kahit si Rhys na isang demon ay nagulat sa sobrang sarap ng gulay at meat na niluto. Nasa town ngayon si Fleo at Rhys para ibigay ang mga boar na napatay nila at nagugulat lagi ang lahat sa dami nilang naibibigay at may kumausap sa kanya na taga-Adventurers Guild habang si Rhys ay may sariling pupuntahan at mukhang ito ay pag-aaral sa pagluluto. Sinabi ng aso na sumikat na si Fleo sa kanilang guild at may offer na magtrabaho siya sa ilalim ng hero at maging honorary knight pero dahil sa isip niya ay taga-ibang world siya ay hindi niya kailangan kumalaban ng demons kaya sinabi niya na wala siyang interest dito at bumalik si Rhys na gulo-gulo ang itsura dahil nga galing siya sa training ng pagluluto kaya dito ay pero dahil sa lakas at kaguluhan niya sa paghawak ng mga bagay-bagay ay gumamit siya ng magic pero hindi din ito gumana at sumabog pa nga ang kaldero kaya ganito ang itsura niya ngayon. Napag-usapan ng blonde hero at ng babae ang tungkol ulit kay Fleo at Rhys pero nang dumating sa kanila ang ipinadala nila para alokin sila ay hindi pa rin ang kanilang sagot. Ngayon ay mayroon na silang sariling farm kung saan nagtatrabaho rin ang mga babae para na din sa kanilang training. Si Bylree ay ayaw pumatay ng simpleng ibon. Si Belano ay mabilis maubusan ng magic kaya ginawan siya ni Fleo ng ring na nakakadagdag ng magic. Ngayon naman ay si Rhys na ang nagluto ng pagkain at mukhang luto naman lahat ng ito at dahil nagpapaturo siya ng pagluluto ay natutunan niya rin naman kung paano ito at nasasarapan sila pero mayroong nagmamasid sa kanila na nag-report noon sa Dark One at nakilala niya si Fenris at kinausap din siya agad nito kung bakit siya nandito at nag-i-investigate daw siya ng area at nakita niya si Fenris at
Nagulat sa balitang kasama niya ang kanyang asawa na tao at hindi niya mabasa ang stats ni Fleo na kahit ang Dark One ay nababasa niya at nagulat siya dahil si Fleo ang hinahanap niya na nagcast ng purification noon at napatay pala niya ang kapatid ni Fenris na nakastation sa De La Visa Forest noong time na iyon pero alam na ito ni Rhys noon pa at tinanggap niya iyon dahil hindi din magugustuhan ng kapatid niya na kawan siya pag namatay dahil natalo siya ng mabilis kahit isa siya sa Infernal Four at hindi magbabago ang nararamdaman niya para kay Fleo at narinig pala ito lahat ng apat na babae. Inaya si Fleo ng babae na makipag-sparring sa kanya at ang rule ay pwede ang magic at titigil sila pag sumuko na ang isa at umatake na ang babae ng cat venom claw tapos ay inatake niya rin si Fleo at Rhys ng sabay pero natanggal agad ito ni Fleo at itinali niya na agad ang babae kaya sumuko na siya agad. Sinabi ng dalawa sa apat na babae na okay lang kung isusumbong nila si Rhys sa mga awtoridad dahil isa siya sa pinakamalalakas na demon pero hindi nila ito gagawin dahil malaki na ang naitulong nila sa kanilang lahat nang bigla namang dumating ulit ang babae na may dalang maraming dragon para ipakita ang lakas ng army na ito pero naanggasan lamang si Fleo dahil first time niya makakita ng mga dragon. Pero nang umatake ang babae ay inatake na lang din ito agad ni Fleo at agad-agad nasunog ang lahat ng mga ito. Nakita ng Dark One ang lahat ng nangyari at mukha siya na mismo ang pupunta kay Fleo. Naglagay na sila barrier sa paligid ng kanilang bahay para alam nila kapag may pumupunta sa kanilang demons at na-excite ang mga babae dahil nagkaroon ng isa ng Dragon Slayer na title dahil tinulungan siya ni Fleo at umalis na si Bali Rosa para mag-training dahil gusto niya rin magkaroon ng Dragon Slayer title nang may lumapit sa kanyang lalaki na hinahanap ang asawa ni Fleo na si Rhys kaya naisip agad ni Bali Rosa na isa siya siyang kasapi ng Dark Army at sinabi na i-check niya lamang si Fenris at walang masamang balak kaya umalis na din siya at ang pangalan niya ay Gozel. Ngunit nakita pala ito lahat ni Fleo at Rhys at nakita nila na ang title ng kinausap niya ay Dark One at ang totoong pangalan niya ay Gol at kinabukasan ay bumalik ito at na-welcome sa kanilang bahay. Magkakausap silang lahat ngayon kasama si Bali Rosa at inalok agad ng Dark One si Gol na sumali sa Dark Army pero tumanggi agad siya at tinanong bakit hindi siya nagsisilbi para sa hari at sabi niya ay hindi agad siya papanig sa mga tao porke tao siya at hindi naman siya sa mundong ito kaya hindi niya alam ang nangyayari. Naikwento ng Dark One na 500 years ago pa noong nagsimula ang gera ng mga tao at demons. At ang pinakaunang Dark One ay galing sa ibang mundo na sinubukang sakupin ang mundong ito at natanong siya kung gusto niya bang itigil ito at ang sabi ng Dark One ay nagbabago ang gusto ng mga nabubuhay katulad niya na current Dark One ay walang interest sa kupin ang mundo pero siya ang hari ng mga demons kaya hindi siya payag na isang kasing lakas niya ang asawa ni Fenris kaya inalok ulit siya pero tumanggi pa rin siya kaya natawa na lamang siya at sinabing babalik pa siya ulit at pinuri din si Bali Rosa dahil nakaya niyang tumabi sa Dark One nang hindi natatakot pero ang totoo ay halos wala na siyang maramdaman sa takot niya. Kinabukasan pagkagising ni Bali Rosa ay bumungad agad ang Dark One na masarap na nag-aalmusal kasama si Fleo at Rhys kaya inaya siya ni Gol na makikain pero umalis agad siya habang nanginginig. Kinabukasan ay dahan-dahan lumabas ng pinto si Bali Rosa para iwasan si Gol pero andoon na agad siya kaya tumakbo siya papalayo at pati kinabukasan na paggising niya ay binati siya ni Gol pero sa bawat bisita ng Dark One ay may spy pala na nakakakita sa kanila at nire-report ito sa hari kaya nagalit ang hari na sumali si Fleo sa Dark Army pero hindi sa kanila pero tumutol ang prinsesa at sinabing makipag-usap muna ang hari kay Fleo para maging malinaw kung ano ba talaga ang nangyayari at magkaintindihan pero umapal si Blonde Hero at mukhang siya na lang ang pupunta kay Fleo. Tinanong ni Rhys kung tama ba na hindi siya kumapi sa hari dahil kung oo ay mas malaki ang mga nakukuha niyang reward ngayon at baka kaya hindi siya sumali sa kanila ay para hindi labanan ang Dark Army. Napinanggalingan ni Rhys pero ang sagot ni Fleo ay ayaw niya lang makipaglaban kahit kanino kung hindi niya naman kailangan at may kumatok na sa kanila at nandito na ang Blonde Hero. Kinakausap siya nito tungkol sa demon na bumibisita sa kanila at sinabing sumali na lamang sa kanya para talunin ang Dark One o hihiwin siya ngayon ni Blonde pero tinanggihan pa rin ito ni Fleo at sinabing wala siyang balak salihan kahit tao pa yan o Dark Army. Ayaw ni Fleo na magkagulo dito kaya sinabing lilipat na muna sila ng lugar at kahit ang apat na babae ay sumama sa kanila at siya kanya ginamit ang teleportation para ilipat ang buong lupain kasama
Sila tsaka naman dumating ang Dark One na nagalit dahil wala na ang bahay nila Fleo kaya inutusan niya ang kanyang buong force na atakihin ang kingdom ng Clyroad at nauna pang ang tumakbo ang Blonde Hero. Nakalipat na ngayon ng lugar sina Fleo at malapit pa ito sa isang village na pinagbentahan niya na noon na sana ay hindi na sila mahanap ng Dark One o kaya ng Hero. Ngayon ay nagsimula na ngang umatake ang mga demon sa kaharian ng mga tao kaya maraming napipinsala pero lumalaban din ang mga knight ng palasyo pero parang wala silang magawa laban sa mga demon na umaatake sa kanila ngayon dahil puro sunog din ang kapaligiran at ngayon ay nire-report na ito sa hari at hinanap niya agad ang hero na nagtatago na at sinabi ng mga pari na magtulong-tulong ang mga mage para gawin ang purification dahil wala na silang pag-asa manalo kung hindi nila gagawin yun at mukhang inexpect ito ng Dark One dahil pinapaatras niya na ang mga demon dahil malapit na gumamit ng purification ang mga tao at iyon na nga ang ginawa ng kaharian ng mga tao. Ang pinagkakaabalahan naman ngayon ni Fleo ay ang paghahanap ng shop para makipag-business pero marami pa siyang tinitignan kaya wala pa siyang napipili dahil magbebenta siya ng armor. Habang si Blossom naman ay iniisip din na ibenta ang mga gulay na tumutubo sa kanyang farm bilang bayad sa pagtira niya dito. Si Bylry naman ay naisip mag-alaga ng mga kabayo dahil nakasanayan niya na ito habang ang dalawa naman ay wala daw talent at walang pera kaya nahihiya kaya sinabi ni Fleo na ipagpatuloy lamang nila ang kanilang training. 3 buwan bago mawala ang purification na ginawa ng mga tao pero ang resulta nito ay maraming na-comatose dahil naubos ang kanilang magic at 2 to 3 months ang kanilang kailangan para makarecover pati na ang hari kaya ang prinsesa muna ang mamumuno at ang una niyang utos ay tanggalin ang kasalukuyang hero sa kanyang pwesto. Sinabi ng mga babae kila Fleo at Reese na mag-date sila at sila na muna ang bahala sa gawaing bahay ngayong araw kaya natuwa si Reese at lumabas na agad sila tapos ay nag-enjoy naman sila na lumabas at marami ding ginawa bilang isang couple at sinabi ni Fleo na ibibili niya siya ng kahit anong gusto niya bilang pasasalamat sa kanya at nang ilagay niya ito sa dibdib ni Reese ay sinabi niyang maganda siya at masaya sa regalo hanggang sa pag-uwi at tumabi pa nga si Reese sa pagtulog ni Fleo at yakap siya ng yakap sa kanya. Ngayon ay mukhang nagnanakaw ang tinanggal na hero ng kayamanan at gamit para matalo ang Dark One at matanghal na champion nang biglang may nagsalita na sinabing pakawalan niya siya para sa power na gusto niya at may nagbukas na parte ng pader at nakakita ng sword na tanggalin niya daw para matupad ang kahit anong hiling niya kaya kinuha niya ang sword at nagpakita bigla ang isang Dijin na nagko-command ng light and darkness at siya si Hiya. At dahil pinakawalan ng hero ang Dijin ay tutuperin niya ang kahit anong 3 hiling ng hero at napunta bigla sa prinsesa na kausap ang matandang oracle dahil gusto niya malaman ang dapat gawin para mailigtas ang kingdom mula sa demons nang biglang may nagtali sa leeg ng lahat at ito pala ay ang collar of sacrifice na ginagamit ng Dijin na pangkuha ng ulo biglang kapalit sa pagtupad ng kahilingan at noon ay mayroong hari na hiniling matalo ang Dark One pero ang naging kapalit ay ang buhay ng lahat ng tao sa continent na iyon. Tinignan ngayon ng Oracle ang dapat gawin para mailigtas sila at ang sabi ay hanapin ang tunay na hero at nasummon na siya noon pa at naisip agad nila si Fleo at sinabi ng prinsesa na siya na lang mismo ang pupunta kay Fleo. Ngayon ay naibenta na ni Fleo ang kanyang armor na gawa sa dragon scales at patuloy niya na lang ito gagawin para sa business na ito pero hindi niya sinasabi na siya mismo ang kumukuha at pumapatay ng mga dragon at nasa labas si Bali Rosa at Reese at sinabi ni Bali Rosa na naiinggit siya dahil napakatino ng kanyang asawa na agad namang pinagselosa ni Reese at nireeto niya na lang ang Dark One na si Gol na mukhang ang interesado sa kanya na ikinatakot lamang ni Bali Rosa. Bigla namang nagpakita ang Dijin sa kanya at kilala siya at ang hiling pala ng hero ay patayin si Fleo dahil pinahiya siya nito at ang naatake ng Dijin ay si Reese at inaatake pa rin sila ng Dijin. Habang naka-auto-defense si Fleo. Sinubukan ni Fleo gumamit ng healing spell kay Reese pero nakakancel ito at wala na ibang spells na kayang maggamot sa natamong sugat ngayon ni Reese at nalulungkot si Fleo dito pero inatake pa rin sila ng Dijin. Nakuha ni Fleo ang magic na origin of light and darkness. Ngayon ay galit na tumayo si Fleo para ipaghiganti si Reese tapos ay bigla siyang nakagamit ng magic na nakokontrol ang oras at ibinalik ang buhay ni Reese at sinapak niya agad ang Dijin at tinapakan tapos sinabing itahimik ang bibig niya at nang aatake ng darkness ang Dijin ay nakancel lamang ito ni Fleo at dinakma ang ulo niya at nakita niya ang infinite skills ni Fleo habang
Binabalibag ni Fleo ang Dijin. Pagkaharap ni Riz sa kanya ay sunod-sunod ang pangbubugbog ni Fleo sa Dijin dahil galit na galit ito sa ginawa niya kay Riz na kinikilig naman ngayon dahil ipinagtatanggol siya ni Fleo at nang magmamakaawa ang Dijin ay sumagot agad siya ng hindi dahil pinatay niya na si Riz pero pinigil na siya ni Riz bago niya mapatay ang Dijin dahil nalungkot siyang baka mawala ang kabaitan ni Fleo. Dahil sa kanya habang naiiyak at nagulat at naiyak sa tuwa dahil ramdam niya ngayon na buhay si Riz at nawala ang color of sacrifice ng prinsesa at mga tao. Ngayon ay kinakatok na ng mga guard ang hero dahil alam nilang nandoon ang intruder at bigla namang may nagsalita na usok at tila ba kinuha ang katawan ng babaeng ito na may malaking cocomelon sabay. Binago ang kanyang sinusuot at siya pala si Damalines ang Grand Magus of Midnight ay bibigyan ngayon ng kapangyarihan ang blonde hero na gusto niya pero bigla siya naging isang malaking kambing na may dalawang ahas sa balikat at umakyat sila sakay-sakay ang bagong Dijin na nakawala. Ngayon ay pinagaling ni Fleo ang Dijin na binugbog niya kanina kaya nagulat ito at nagsorry agad pagkagising niya dahil hindi na napahamak si Riz at dahil may mga bagong spell si Fleo ay tinignan niya ang isip ng Dijin para malaman ang dahilan ng pag-atake niya kaya nalaman niya ito at ang suggestion ni Riz ay maging servant ito ni Fleo dahil delikado din naman na ibalik siya sa castle at mabuti na rin na mayroon silang ganito kalakas na tagabantay nila at ang sinabi ni Fleo sa Dijin ay kung manganggako siya na hindi na siya muli ipapatay ay mapapatawad niya ang ginawa niya kay Riz at tinanggap ito ng Dijin para na rin sa ikabubuti niya. Nang gagamitin ni Fleo ang time manipulation magic na ginamit niya noon para ayusin ang mga nasirang parte ng town ay pinigil siya ng Dijin dahil mayroon itong limitasyon na range at tanging ang Dijin lamang ang nakakagamit nito pero kaya nakakagamit si Fleo ay dahil mayroon siyang infinite level ng skills at nakakagamit siya ng magic na epiphany na mga may title na transcendence lamang ang mayroon at ito ay kapag ginamit ang isang klase ng magic sa kanya ay makukuha niya na rin ito bilang sarili niyang magic. Kaya noong tinamaan siya ng magic ng Origin of Light and Darkness ay nakuha niya rin ito kaya repair na lamang ang ginamit niya para ayusin ang mga nasira. Ngayon ay nasa bahay na nila ang Dijin at nagpakilala sa mga babae at nagugulat sila dahil noong una ay ang Dark One at ngayon naman ay isang Dijin na. Pagkapasok ni Fleo sa kwarto nila ni Riz ay nakita niyang malungkot ito at bigla niya siyang inihiga si Fleo at tinanong kung babalik ba siya sa mundong pinanggalingan niya dahil baka may kakayanan na siya bumalik sa orihinal niyang mundo at gusto sumama ni Riz dahil si Fleo lamang ang gusto niya makasama pero sinabi naman ni Fleo na hindi na siya babalik dahil mahihirapan tumira doon si Riz kaya wala na siyang balak bumalik doon habang yakap-yakap niya siya. Tinanong ni Fleo kung pwede ba si Riz maging totoo niyang asawa dahil sa nangyari kanina na takot siyang mawala si Riz at hindi niya maisip na wala si Riz sa kanyang buhay at ang sabi ni Riz ay totoo na ang pagiging asawa niya mula pa noon kaya hinalikan siya ni Fleo at mukhang jugjugan na pero narinig nila bigla si Hia na nanunood pala mula pa noong nakaupo sila sa higaan dahil kailangan daw na kung nasaan si Fleo ay nakikita niya ito kaya nainis ang dalawa at sinabing common sense na ang privacy para sa bahay na ito. At iyan ang unang 6 na episodes ng Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Kung nagandahan kayo sa ating recap at gusto pa makakita ng Cocomelon ay mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kayo ng Infinity at ng anime na gusto nyo pa ma-recap. Maraming salamat!